lalo pang maging makasalanan po yung isa pong tao sapagkat tinitrigger po nito, ini-inflame po nito yung kanya pong sinful nature, yung kanya pong dormant sinful nature, para po sa kanya, yun po ay blissful. Makakabuti para sa kanya. Parang sinasabi niya, mas mabuti pang hindi ko naunawaan ang kautusan. For him, being ignorant about the effect of the law is blissful. Is blissful. Ito ay para bang payapa ako nung una, na hindi ko pa naiintindihan. Nabubuhay ako ng payapa nung una, nung hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng kautusan at ano ang epekto nito sa akin. Hindi ko nakikita yung kabulukan ng aking puso nung hindi ko pa nauunawaan ang epekto nito sa aking buhay. Ngunit, nung dumating po ang kautusan, meaning, nung ito ay kanyang maunawaan, doon po niya nakita that he is sinful. Doon niya naranasan yung conviction at nakita po niya yung kanya pong sinful nature that it was thoroughly inflamed. Lubos na pala yung kanyang kabulukan ng kanyang puso. Para na pala itong naglulumagablab na apoy sa kanyang buhay. Na habang pinipigil niya po ito at sinusubukan niya na sundin ang mga kautusan, mas lalo niya man nakikita niya yung kanya pong failure. Sapagkat yung spirit po ng mga kautusan is the thing na namimiss po ng mga tao na hindi po lubos na nakakaunawa nito. At yun po ang namimiss po ni Paul. Kaya nasabi po niya, the worst he failed because he is missing the point. He is missing the point of the law. The spirit of the law is the thing where Paul is ignorant about. Ignorante po siya sa spirit. The sense of the law is not in his understanding. Nonsense po yung kaunawaan po ni Paul about the law kasi the spirit is not there. So yun po ang problema po ng mga Hudyo. They miss the spirit of the law. And yun po ang dahilan kung bakit sinabi po ni Paul na nung dumating po ang kautusan, sin came to his life and I died. He died because naintindihan niya na yung mga kautusan ay nagtitrigger po at nagpapakita ng kanyang lubos na pagiging makasalanan na ang kahantungan niya ay kamatayan. That at that point, na naintindihan niya yung kanya pong sinfulness, naintindihan na rin niya that he is condemned. That he is condemned and subject for judgment. And that is what he died for. Kaya ang sabi niya, I died. So when the law came, sin came to life and I died. So namatay po si Paul sa kanya pong pag-asa na siya ay maliligtas pa sa pamamagitan ng kanyang kabutihan o sa pamamagitan ng kanyang mga effort. So Paul died in his hope patungkol po sa kanya pong spiritual salvation. Nakita niya na yung kanyang helplessness, yung kanya pong hopelessness. Kaya, ang point po ni Paul is that he died to any thought of his own inherent goodness. Nawala na po yung kanya pong kaunawaan sa kanya pong sarili na siya po ay mabuti. Di ba? Ang sabi ni Paul, paano dinescribe ni Paul yung kanyang sarili? Sabi ni Paul, I am the best among the best.
Sabi niya, kung ikukumpara mo ako sa mga contemporary ko, na kapwa ako mga Hudyo, kapwa ako mga expert sa kautusan, ako, I am the best of the best. Walang makakadaig sa akin. That's how he described himself when it comes to knowledge of the law. Pero nung naintindihan niya na yung mga kautusan pala ay hindi magdadala sa kanya ng kaligtasan, binura din nito yung kanyang kaunawaan about His goodness. Hindi pala ako mabuti. Wala palang kabutihan na nananahan sa akin that can earn my spiritual salvation. So, he understood his doomness. Naintindihan ni Paul yung kanya pong doomness in life. Yung kanya pong condemnation. He died to any dream of being justified by law-keeping. So nawala na po yung kanya pong hope, yung kanya pong pangarap, na siya po ay ma-justify, na siya po ay maliligtas sa pamamagitan po ng pag-abide o pagsunod po sa mga kautusan. In verse 10, ang sabi doon, and this commandment which was to result in life proved to result in death for me. So ito nga na yung sinasabi po ni Paul, na yung commandment, yung mga kautusan, na ine-expect niya na magbibigay sa kanya ng kaligtasan or it will give him result in life, nakita niya na ang dala pala nito ay kamatayan. Diba? Judgment sa kanyang pagiging makasalanan. So, it turned out to his understanding that the law brought death to him. Ang dala-dala nito ay kamatayan o judgment sa kanyang pagiging makasalanan. So, ito ang kaunawaan po nila ng mga Hudyo. Katulad po ng sinasabi po sa Leviticus chapter 18 verse 5, na kung saan sinasabi doon, you shall therefore keep my statute and my judgment, which if a man does, he shall live by them, and I am the Lord. So, ito po yung pinanghahawakan po nila. Na kung ang isang tao ay susundin ang kanya pong mga kautusan, yung kanya pong judgment, statute and judgments means yung lahat po ng mga kautusan, not only the 10 commandments but all the moral and the civil laws. Ang kaunawaan nila, sila ay mabubuhay at ang Diyos ang kanilang magiging Panginoon. So that's how they understand about the law. Pero nakita niya na yung spirit pala ng mga kautusan is not like that. So kaya yung kanya pong pag-asa sa mga kautusan na magdala sa kanya ng kaligtasan, he proved, napatunayan niya na ang resulta pala nito ay kamatayan para sa kanya. So the law promised life to those who keep it. Yan po yung kanila pong understanding. If they obey the commandment, it brings life. But if they disobeyed it, it brings death. Pero nakita po natin na wala pong nakasunod kahit sino pa man sa mga kautusan. Di po ba? That's why Paul concluded na ang dala po ng mga kautusan ay hindi kaligtasan, kundi judgment, kamatayan. In verse 11, sabi dito ni Paul, for sin taking an opportunity through the commandment deceived me, and through it killed me. So, ang sabi po ni Paul, ang kasalanan, ginamit itong mga kautusan upang ako ay dayain, sabi ni Paul. At sa pamamagitan nito, pinatay ako. Di ba? Dinala ako sa kamatayan, dinala ako sa judgment. So hindi po dito biniblame ni Paul ang law. We should not think that the law is bad. Yun po ang point po dito. What is bad is the indwelling sin in our lives. Ang point po ni Paul dito, hindi naman yung kautusan ang masama. Ito lang ang nagpakita ng aking kasamaan. Ito ang nagpakita sa akin ng aking hatol o ng aking judgment.
So ginamit ito ng kasalanan upang ako ay dayain. Upang ako ay pag-alabin sa paggawa ng kasalanan. So Paul pointed out that God was withholding pleasure from him that were for his good. But sin killed him in the sense that it spelled death to his best hope of deserving or earning salvation. So nakita po ni Paul dito ang kanya pong kawalan ng kaligtasan. Hindi po niya sinasabi na masama po ang kautusan. Hindi niya sinasabi na ang cause ng paggawa ng kasalanan ay ang kautusan, kundi ang cause ng kanyang pagiging makasalanan ay ang kanyang sinful nature, ang nagahari at namamahay pa rin na sinful nature sa kanyang buhay. Kaya ang sabi niya sa verse 12, so then the law is holy, and the commandment is holy, righteous, and good. What's the problem? Ano po ang problema po ng mga kautusan? The problem and the weakness of the law is the raw materials. Ano tong raw materials? The people. The problem of the law is this. It was given to the people who were already sinners. Ibinigay ito sa mga tao na namumuhay na sa kasalanan. So ang kailangan na lamang na gawin po ng kautusan ay i-reveal, ipamulat sa kanila o bigyan sila ng knowledge na sila pala ay makasalanan. At dahil po sa kanila pong pagiging makasalanan, sinasabi po ng kautusan, kailangan ninyo ng tagapagligtas. So, it brings now an introduction to the needs of a Savior sa mga makasalanan. Sapagkat ang kapangyarihan po ng kasalanan ay meron pong penalty, which is condemnation. And therefore, they need a Savior sapagkat hindi nila malubos na masunod po ang kautusan. So, what's the purpose now? Or the effect of the law to the believer? So, ang kautusan po prove the depravity and the inequity or pagiging makasalanan ng puso po ng tao. Yung helplessness po nila, yung kawalan po nila ng kakayanan. So, ang kautusan po, which was to bring life, actually turned out to bring death. And the law is not bad. It has not to be blamed. What has to be blamed is the indwelling sin that is passionate to do what the law prohibited. Hindi po kasalanan ang kautusan. It is not a sin. It is holy. Its commandment is just and good. But it is not the root cause as well of the problem. What is the root cause? The root cause is the naturally sinfulness of men. And the natural sinfulness of men is to violate the law. Last, nakita po natin how the function of the law, the role of the law to the believer, at ano po ang epekto ng kautusan sa mga mananampalataya. So now, ano naman ang gamit po ng kautusan sa mga tao o sa mananampalataya? Ang sabi po ni Paul in verse 13, nangangahulugan ba na ang mabuting bagay pa ang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan? Aba, hindi. Ang kasalanan ang siyang nagdulot nito. Ginamit ng kasalanan ang kautusan na isang mabuting bagay para ako'y mahatulan ng kamatayan. At dahil dito, nalaman ko kung gaano talaga kasama ang kasalanan. So sabi ni Paul, therefore, did that which is good became a cause of death for me? So, ito ba ang kautusan which is good ang naging dahilan ng kamatayan para sa akin? So sabi ni Paul,
Far from it. Or it's not. Hindi po ang kautusan ang nagdala ng kamatayan sa isang tao o sa isang makasalanan. So, ano ngayon ang gamit po ng kautusan? Did the law become death to me? Is siya ba ang culprit? Yun po ang point po ni Paul, ang tanong po dito na nais pong ipaunawa po ni Paul. Ang sabi po ni Paul, certainly not. Sin is not the culprit. Hindi nag-originate ang kasalanan sa mga kautusan. Hindi kautusan ang nagdudulot ng kasalanan, kundi ito ang nagpapakita ng kasalanan, which is exceeding sa buhay po ng isa pong tao. In Romans chapter 3 verse 20, the verse says, by the law is the knowledge of sin. Hindi po dito nanggaling, hindi po ito ang root cause ng ating pong mga kasalanan. Ano po ang pinanggalingan po ng ating pong mga kasalanan? Yung ating pong sinful nature. So paano po natin dapat ito makita? What is now the use of the law to the believers? Ang gamit po ng kautusan sa mananampalataya is for us to see yung atin pong fallen human nature. Yung atin pong forbidden sinfulness. Ang kautusan po, ang gamit po nito sa atin ay upang gisingin po yung atin pong dormant sinful nature. Kaya habang tayo po ay nagsusubok na sundin lahat ito, lalo naman tayo nagfi-fail. Lalo naman pong nakikita natin yung kawalan po natin ng kakayanan. So the use of the law to the believer is like a mirror. Ito na po yung gamit po nito. Pinapakita nito yung kawalan po natin ng kakayanan, yung kabulukan po natin, at yung pag-asa natin upang tayo ay maligtas, wala na po. Sinasabi po ng kautusan, wala na. You are already dead in the law. So, kailangan mo na ng tagapagligtas. Kailangan mo ng isang tunay na tagapagligtas. Yan po ang gamit ng kautusan sa tao. So, ang dormant desire ay sinasabi po ng law na ito ay isang burning passion, na ito po ay magpapatuloy kung hindi mo ito mako-control through the power of grace in your life. So, ang kautusan ay nagsasabi po sa mga mananampalataya na tayo po ay exceeding sinful. That the law, through the law, we became exceedingly sinful. So, what is the application of that in our lives? Tayo pong mananampalataya cannot base anymore our salvation on obedience of the law. Sapagkat ang kautusan na dapat na magdala ng buhay na walang hanggan sa atin, actually ito ay nagdala sa atin sa kamatayan o sa kaparusahan. Ang isang mananampalataya ay dapat nating lalo pang tingnan ang kapangyarihan po ng saving grace ng buhay ng Diyos sa atin pong buhay. Sapagkat kung ang kautusan po ay lalo pong nag-a-arouse ng sinful passion po nating mananampalataya, then we need more. We need more. We need more and more the power of grace in our lives. So, ang kasalanan ay ginagamit po ang kautusan upang ang dormant sinful desire po natin ay mag-alab sa ating pong buhay. Kaya tayo pong mga mananampalataya, lalo po nating dapat po na pagsikapan at palaguin po yung atin pong desire to grow in the grace, in the power of grace of God for us to overcome yung desire po ng sin nature upang tayo po ay willingly na mag-submit po
when it comes to our cooperation sa kalooban po ng Diyos sa atin pong buhay. So, yan po ang dala po at nais po ng Diyos na maunawaan po natin bilang isang mananampalataya. Wala na po tayo sa kaligtasan sa pamamagitan po ng mga kautusan. Ngunit, hindi po inalis ng Diyos ang kautusan sapagkat ito po ay meron pa rin pong gamit sa atin pong buhay. Ultimately, ang kautusan ay lalo pong magpapakita po sa atin how sin is sinful in our lives. Ngunit, dapat din pong magdala po ito sa atin ng desire na yakapin, pag-alabin po yung kapangyarihan ng grasya ng Diyos sa buhay po natin upang atin pong mapaglabanan, makontrol, matame po natin yung dormant na maaari pong mabuhay na kasalanan po sa atin pong buhay. Amen? Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Father God, thank you, Lord, for the wonderful day and for the great word na amin pong napakinggan, amin pong napag-aralan sa umaga po na ito. Salamat po sa inyo pong patuloy po na pagtuturo, paghahatid po ng kaunawaan aming Panginoon. O God, ako po ay dumadalangin aming Panginoon na ang bawat salita po ninyo na amin pong nabungkal sa araw po na ito po aming Panginoon ay magiging kapangyarihan po sa amin pong buhay upang ang desire po ng amin pong puso ay yakapin, palaguin ang kapangyarihan po ng grasya sa amin pong buhay. Na hindi po kami, Panginoon, maging passive aming Panginoon sa amin pong cooperation, Lord, sa pangangailangan po namin, O Diyos, na kami po ay mag-submit willingly aming Panginoon sa panawagan po, Panginoon, ng sanctification o kabanalan sa amin pong buhay. Aming Diyos, ito po ang akin pong dalangin sa lahat po ng mga nakikinig at tumatanggap ng inyo pong mga salita. At ito rin po ang dalangin ko po sa akin pong buhay. At ang dalangin ko po sa akin pong mga kapatid, aming Panginoon, ay lumago po sila, aming Panginoon, sa biyaya po, Panginoon, na dulot po ninyo sa kanila pong mga buhay, aming Panginoon, upang maranasan po nila ang pinagpala pong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyo pong grasya. Maraming pong salamat, O Diyos. Ingatan at pagpalain po ninyo ang bawat isa. Salamat po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. Samahan niyo akong manalangin sa ating pagbibigay. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Dinadakila ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, na ikaw ang aming kalakasan, katatagan, at kaligtasan manggagamot sa aming buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan, Lord, sa oras na ito. Timo mo po sa amin sa mga puso at isip upang kami palakasin ang aming katawan spiritual, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakaloob mo po sa amin, sa aming kaligtasan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga nagbibigay sa dakong ito, Panginoon, sa iyong gawain na to, Panginoon.
Salamat sa mga magbibigay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, ibalik mo po ito ng higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga trabaho, sa mga biyaya, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Lord, ikaw ang aming gabay at aming tagapagligtas, Lord. Salamat sa mga kalakasan, sa biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin. Ang aming nalikom sa oras na ito, Panginoon. Lord, magamit ito sa kalalaganap na iyong mga salita at gawain, Panginoon. Salamat at pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa oras na ito. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po, tayo pong lahat ay tumayo sa atin pong pagtatapos. Tayo po ay manalangin. Isang paalala lang po ang hatid ko po sa inyo sa umaga po na ito. Ang atin pong youth camp ay sa ganap na April 17 hanggang April 20. So ito po ay Huwebes hanggang Linggo. So therefore, sa darating po na Sunday, ay wala po tayong worship service dito po sa atin pong church sapagkat ang atin pong worship service ay doon po sa campsite. So kung kayo po ay makakapunta po doon sa Indang, Cavite, ay wini-welcome po namin kayo. Amen? So kung hindi naman po, ang encouragement ko po ay patuloy po tayong sumubaybay po sa atin pong live broadcast po ng atin pong worship service. Maraming pong salamat. At sa araw po na ito, samahan po ninyo ako sa atin pong panalangin. Thank you, Lord, Father God, for everything aming Panginoon. O Diyos, kami po ay mga tao na nangangailangan po ng lubos po ninyong pagpapala ng grasya sa amin po mga buhay. We're not asking for anything, O God, but we are asking for the abundance of your grace, aming Panginoon. For the power of grace, O God, is the only thing, O Lord, that we need, aming Panginoon. Ito lamang po ang amin pong kailangan, ang kapangyarihan po ng grasya po ninyo sa amin pong mga buhay, upang kami po ay pagtagumpayin po sa lahat ng amin pong paakibaka, sa journey ng amin pong pananampalataya, at maging sa mga pagsubok, temptations, at mga pangarap po namin sa amin pong mga buhay. Ang amin pong buhay, aming Panginoon, ay lubos po ninyong pinagpapala, aming Diyos, habang ipinapadanas po ninyo sa amin ang kabutihang loob po na hatid ng inyong biyaya sa amin pong mga buhay. O God, ano po ang pwede po naming sabihin, kundi kayo po ay amin pong may pinupuri at kayo po ay amin pong niluluwalhati. Salamat po aming Ama. Ingatan po ninyo at pagpalain ang bawat isa as we step out, Lord, dito po sa worship service po na ito at sa amin pong paglakad, sa amin pong paghayo. Ingatan po ninyo, Panginoon, ang amin pong mga buhay. Hayaan po ninyo, O Diyos, na patuloy po na lumago po kami, aming Panginoon, sa amin pong desire na mas lalo pa po namin, Panginoon, na pag-alabin, Panginoon, ang amin pong pag-ibig, ang amin pong pagsamba, at ang amin pong paglilingkod po sa inyo. Salamat po aming Panginoon. Ibinibigay at binabalik po namin ang lahat ng amin pong papuri, ang lahat po ng amin pong pagluwalhati, kalakip ng amin pong walang hanggang pagpapasalamat. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. So mga kapatid, no, para po doon po sa mga workers po natin, we have a meeting po ng 2 p.m. We will be joined by
by Carmona and Target Trains po sa Zoom meeting. Pero tayo po ay dito na lamang po tayo face-to-face sa church. Thank you po sa inyo lahat.